Si Ko Hansu, isang mayamang seafood broker, ay gustong makuha ang puso ng isang mahirap na dalaga. Hindi umaasa si Ko Hansu sa ganda o mataas na katayuan. Sa halip, gumamit siya ng sariwang pulang snapper. Ipinadala niya ang isda kay Sonja sa pamamagitan ng isang alipin. Nang malaman ni Sonja na regalo ito mula sa lalaki, agad siyang tumanggi. Sa panahong ito, ang pakikipagkita ng dalaga sa isang estranghero ay halos katumbas ng pagkawala ng kanyang puri, lalo na kung ito'y isang lalaking sentro ng chismis. Araw-araw naririnig ni Sonja ang usapan tungkol kay Ko Hansu. Tinatawag siyang Ko Hansu pero isang Koreanong galing Osaka talaga siya. Sinasabi nilang gumawa siya ng maruming trabaho sa Osaka pero ngayon patas na siya sa mga Koreano. Hindi siya nakikipagtawaran at pinarurusahan ang mga nanggugulo sa merkado. Hinuhulaan ng mga babae na walang asawa si Ko Hansu dahil hindi siya nauulit ng damit. Sikat siya sa mga dalaga sa isla pero ayaw ni Sonja na makipag-ugnayan sa kanya. Gayunman, napansin agad ni Ko Hansu si Sonja sa unang araw pa lang niya roon. Noong araw na yon, hinarap ni Sonja ang mga aroganteng Japanese nang hindi yumuyuko tulad ng iba. Agad na nakuha ng kanyang tapang at paglaban ang atensyon ni Ko Hansu. Hindi nag-isip, sinundan niya si Sonja ng tingin. Tila naramdaman ni Sonja ang kanyang titig. Lumingon siya at nakita si Ko Hansu na nakatitig sa kanya. Ang unang tunay nilang pagkikita ay naging pagtatalo. Nakita ni Hansu si Sonja na nagpapalit ng dalandan sa isda sa isang mangingisda. Galit niyang pinagalitan ang mga ito pero ginamit ni Sonja ang kanyang talino upang pakalmahin siya. Lalo pang humanga si Hansu sa dalagang ito. Para makabawi, naghanda si Hansu ng seafood at ipinadala sa kanyang utusan para kay Sonja. Tumanggi si Sonja, nag-aalala sa chismis. Papunta sa ferry, inabala siya ng mga batang Japanese. Hinila nila siya ng sapilitan sa isang silid. Nasa tunay na panganib na siya noon. Dumating si Hansu sa tamang oras at iniligtas siya. Tinapakan niya ang ulo ng mga buli at pinahingi ng tawad. Binalaan niya silang huwag nang guluhin si Sonja. Hindi nagtitiwala si Hansu na umuwi siyang mag-isa, kaya sumama siya sa ferry. Pagkababa, nakita ni Sonja ang dugo sa polo ni Hansu at nagpasalamat. Sinabi niya na dalhin ang polo sa ilog bukas at siya ang huhugas nito. Nagkita sila sa tabi ng ilog ayon sa plano. Pinagmasdan ni Hansu si Sonja habang kunwaring nagbabasa ng dyaryo. Bigla niyang tinanong kung nakapag-aral na ba siya. Sagot ni Sonja, may 3 anak na lalaki ang kanyang mga magulang bago siya, ngunit lahat ay namatay bago mag-1 taon. Siya ang naging malusog na anak na sa wakas ay nagkaroon sila matapos ang maraming hirap. May bingot at pilay ang ama pero binibigay nito ang lahat ng pagmamahal sa kanya. Noong bata siya, gusto siyang papasukin ng ama sa paaralan pero sabi ng ina, walang silbi, kaya hindi siya nag-aral. Ibinaba ni Ko Hansu ang kanyang dyaryo at gumuhit ng mapa ng mundo sa labas ng Korea sa malaking bato. Nasa kanan ng Korea ang Japan, sa kaliwa naman ang China, Europa, at Amerika, isang mas malaking mundo. Nakikinig si Sonja ng mapanaginip habang inilalarawan ni Ko Hansu ang makulay na mundong ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa Japan sa mapa at nagbuntong hininga. Akala niya mas malaki ang Japan kaysa Korea, kaya ito nananakit, pero nakita niyang hindi pala. Naniniwala siyang kaya ng mga Koreano na talunin ang Japan. Pinagmamasdan ni Ko Hansu ang babaeng walang alam sa mundo, pero may matapang na diwa. Lalo siyang naakit dito. Sabi ni Ko Hansu, gusto kong bumalik dito pag naglalaba ka. Ayos lang ba? Pagkatapos noon, araw-araw silang nakikita sa ilog. Habang lumalapit sila sa isa't isa, mas marami silang ibinahaging personal na kwento. Sinabi ni Ko Hansu kay Sonja ang kanyang kahirapan noong bata at binalaan siya sa dilim ng mundo. Wala raw dapat ipagkatapat. Ilang araw silang naghiwalay dahil sa malakas na ulan. Lihim na hinahangaan ni Sonja si Ko Hansu na matalino at mahusay magsalita. Nang tumigil ang ulan, nagmadali silang bumalik sa pampang. Inakay ni Hansu si Sonja sa kakahuyan para mamitas ng kabute. Akala ng inosenteng si Sonja ay talagang nangangaso sila ng kabute, pero nang umiti si Hansu at ilatag ang kanyang Amerikana sa lupa, naunawaan niya ang tunay na layunin. Hindi siya tumanggi, sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Doon sa gubat, lumampas sila sa hangganan. Pagkatapos, nagsimula silang magkita ng palihim, madalas at agad-agad. Umalis si Hansu para sa isang biyaheng pangnegosyo. Nangako siyang babalik sa loob ng 1 linggo, pero lumipas ang mga araw na wala siyang balita. Labis na nag-alala si Sonja. Napagtanto niyang dinadala niya ang anak ni Hansu. Mabuti na lang, bumalik si Hansu kinabukasan. Sa tuwa, yumakap agad si Sonja sa kanya. Binigyan siya ni Hansu ng gintong relo de bolsillo. Maingat na hinawakan ni Sonja ang mahalagang bagay. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hansu ang tungkol sa sanggol. Matapos ang sandaling katahimikan, masayang niyakap siya ni Hansu. Umaasa siyang bibigyan siya ni Sonja ng anak na lalaki. Nang makitang hindi tumatakas si Hansu sa responsibilidad, napanatag si Sonja. Gusto niyang dalawin ang kanyang ina kasama si Hansu upang ayusin ang kanilang kasal. Pero biglang naging seryoso si Hansu at nagsabi, akala ko naiintindihan mo ang relasyon natin. Tinanong ni Sonja, ano nang ibig mong sabihin? Sabi ni Hansu, hindi kita mapapakasalan.
May pamilya ako sa Osaka. May asawa ako at 3 anak na babae. Sinabi ni Hansu na walang pagmamahal sa kanyang kasal, pero hindi niya kayang iwanan ang pamilya niya. Hindi niya maipangako ang kasal kay Sonja, ngunit kaya niyang tustusan si Sonja, ang anak nila, at ang nanay niya para hindi sila magkulang. Tumanggi si Sonja na maging kerida na kontento sa pera, gusto niya ng masayang buhay kasama si Hansu habang buhay. Nang makita ang nalulungkot na mukha ni Sonja, malamig na sinabi ni Hansu na hindi niya maiiwasan ang kasal niya. Sinabi pa niya kay Sonja na huwag itong intindihin, pero hindi matanggap ni Sonja na may pamilya na pala si Hansu. Nawalan ng pasensya si Hansu at sumigaw kay Sonja. Inakusahan niya itong niloloko siya mula pa sa simula at sinabing nabuntis siya para pilitin siyang magpakasal. Idinagdag pa niya na hindi pa nakapag-asawa si Sonja dahil sa bingot ng kanyang tatay. Sabi ni Hansu, baka magmana ang anak ko ng depekto ng tatay mo. Wala ba akong karapatang magpasya? Kaya sabihin mo sa akin, sino nga ba ang dapat sisihin? Hindi makayanan ni Sonja na insultuhin ni Hansu ang namayapa niyang ama. Nang makita niya ang kanyang ina, labis ang sakit at pagkakamali ang nadama niya. Ngunit sa sandaling iyon, isang lalaking nanunuluyan sa kanilang guest house ang bumagsak dahil sa malakas na ulan. Agad siyang tinulungan ni Sonja at ng kanyang ina. Pagkapasok, bigla itong nawalan ng malay. Upang malaman ang pangalan niya, sinuri ng ina ni Sonja at ng doktor ng nayon ang kanyang mga gamit. Mula sa kanyang mga libro at liham, natuklasan nilang Isak ang pangalan niya, isang pastor na papunta sa Osaka upang maging misyonero. Ayon sa doktor, may tuberculosis si Isak. At ayon sa batas, kailangan nilang ipaalam sa pulisya ng Japan ang kanyang sakit. Hindi matanggap ng ina ni Sonja na isuko si Isak na walang malay sa mga Japanese, kaya nagbantay siya buong gabi, umaasang gagaling ito. Kinabukasan, bumaba ang lagnat ni Isak at nagising siya. Habang nagluluto ng almusal ang ina para sa kanya, tinawag siya ni Sonja sa silid. Sinabi niya sa kanyang ina na siya ay buntis. Nabigla ang kanyang ina at hiniling na malaman ang pangalan ng lalaki, kung niloko ba o pinilit si Sonja. Ngunit patuloy lang na umiiling si Sonja, tumangging banggitin ang pangalan ni Ko Hansu. Nang malaman ng ina na hindi siya pakakasalan, bumagsak ito, niyakap si Sonja at umiyak. Narinig ni Isak ang buong pag-uusap mula sa kabilang silid. Tumayo siya, nagpalit ng damit at pagkatapos ay nagpasalamat sa ina ni Sonja. Nais ni Isak na pumunta sa bayan para magpadala ng telegrama sa pamilya. Nag-alala ang ina, kaya hiniling niya kay Sonja na gabayan ito. Nang makarating sila sa pantalan, nakita nila si Ko Hansu. Malamig ang tingin niya kay Sonja at kay Isak na nakabarong sa tabi nito. Parang nakumpirma ang masasamang iniisip niya tungkol kay Sonja na niloloko niya ang mga inosenteng lalaki para magpakasal. Naintindihan ni Sonja ang iniisip ni Hansu, kaya agad niyang isinama si Isak sa isang Japanese noodle shop. Dumating ang waiter dala ang noodles. Inanyayahan ni Isak si Sonja na magdasal bago kumain. Ibinaba niya ang chopsticks at sinabi kay Sonja na alam na niya ang tungkol sa pagbubuntis. Tinanong niya kung naisip na ipaampon ang bata dahil ang pagbubuntis ng hindi kasal ay magdudulot ng kahihiyan. Ngunit sinabi ni Sonja na tatanggapin niya ang lahat ng kahihinatnan. Tulad ng pag-aalaga ng kanyang ama, aalagaan niya ang bata kahit mahirap at magutom siya. Hindi niya hahayaang mag-alala ang anak tungkol sa kaligtasan. Labis na naantig si Isak sa mga salita ni Sonja. Tinanong niya kung may taong tatanggap sa iyo at sa bata at gustong dalhin ka sa malayo, makakalimot ka ba at mamahalin siya? Subukan mong mahalin siya. Tumingin si Sonja kay Isak nang may luha sa mata at tahimik na tumango. Nagkasundo silang magpakasal. Pumunta si Isak sa sastre para sa kasal pero nakita siya ni Ko Hansu at nagselos. Malupit na kinutya ni Hansu si Isak dahil mahirap ito at nag-alok pa ng bagong damit para hiyain siya. Doon napagtanto ni Isak na si Hansu ang ama ng sanggol ni Sonja. Mahinahon niyang sinabi na bibili siya ng sariling damit. Sinabi rin niya sa mananahi na kailangan ng bagong suit para sa kasal at ang luma ay babaguhin para sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Tahimik nitong binara si Hansu. Pagkaalis ni Isak, nag-apoy ang mukha ni Hansu sa galit. Pagkaraan ng ilang araw, isinama ni Isak sina Sonja at ang ina sa simbahan. Ikinasal sila ng may basbas ng pari. Sa gabi ng kasal, binigyan sila ng ina ni Sonja ng puting bigas, huling beses na natikman ni Sonja ang pagkain ng kanyang bayan. Habang naghihintay umalis, binisita niya ang pamilyar na palengke. Ang kanyang puso ay sumasakit sa pangungulila. Bigla siyang dinala ng isang sundalong Japanese sa opisina ni Ko Hansu. Sa loob, kinutya siya nito dahil nakahanap siya ng hangal na lalaking tatanggap sa kanya. Patuloy pa niyang ininsulto si Isak. Ngunit lumaban si Sonja, siya ang asawa ko ngayon. Ginawa niya ang hindi mo magawa. Gusto ni Hansu na takutin si Sonja. Sinabi niyang mahirap ang buhay sa Osaka kasama si Isak at ang anak niya ay magdurusa. Binigyan pa siya ni Hansu ng huling pagkakataon, sinasabing mas bubuti ang buhay niya kaysa kay Isak. Tinitigan siya ni Sonja at sinabing kahihiyan lang ang dulot niya at wala siyang kinalaman sa kanyang anak. Pupunta siya sa Osaka kasama ang asawa at aalagaan ang bata. Galit na hinawakan ni Hansu ang leg niya. Banta niya, magmamakaawa si Sonja sa kanya sa Osaka balang araw. Hindi sumagot si Sonja.
Humiwalay siya at umalis nang hindi lumilingon. Pagkaalis ni Sonja, nawala ang kanyang pagkamatigas. Napuno ng luha ang mga mata ni Hansu. Kinabukasan, umalis na si Sonja patungong Osaka na may basbas ng kanyang ina. Sa hintayan, tinuruan siya nito tungkol sa pagiging asawa at ina. Ibinigay rin ang matagal na itinagong alahas bilang ipon. Sinabi ni Sonja na may relo siyang bigay ni Ko Hansu. Naintindihan ng ina na galing ito sa ama ng sanggol, kaya agad siyang sinabihan na itago ang relo at kalimutan ang lalaki. Tumango si Sonja ng luhaan. Tumulog ang bell, oras na ng pamamaalam. Mahigpit na nagyakap ang mag-ina. Iwan mo ang iyong mga luha dito. Sana hindi ka na umiyak doon pa. Dumating sina Sonja at Isak sa Osaka, Japan. Tumira sila sa kapatid ni Isak at asawa nito. Nag-alala si Sonja pagbaba ng bangka, pero isinakay sila ng kapatid ni Isak sa bus. Maliwanag at siksikan ang mga kalye ng Osaka, ginagawa pa ang pangalawang subway ng Asya. Sa gitna ng trapiko, para bang nasa hinaharap na si Sonja. Nakarating sila sa bahay ng kapatid ni Isak. Maraming Koreano roon, ngunit parang imburnal ang paligid. May baboy pa sa eskinita ng matandang kapitbahay. Pagpasok ni Sonja at Isak, naghanda ng pagkain si Kyung-hee. Kahit mahirap, nagluto siya ng puting kanin para kay Sonja. Nang makita ito, napaiyak si Sonja sa pangmulila. Natapos ang unang araw nila sa ibang bansa. Magalang ang kapatid ni Isak sa harap ni Sonja, pero sa likod ay pinupuna siya. Pinaghinalaan niyang hindi kay Isak ang dinadala ni Sonja at nanaloko ang kapatid upang magpalaki ng anak ng iba. Sinaway siya ni Kyung-hee, ngunit may agam-agam din siya sapagkat wala silang alam tungkol kay Sonja. Narinig ni Sonja at Isak ang sinabi ng kapatid. Parang hindi tayo welcome dito, ani Isak sabay alo kay Sonja. Akala ng iba, iniligtas ni Isak si Sonja, pero alam niya ang totoo, matatag at matapang si Sonja. Hindi lang niya iniligtas ang buhay nito, tinulungan din siyang mabawi ang nawalan niyang tapang. Ano man ang sabihin ng kapatid at hipag niya, palagi niyang mamahalin si Sonja at ang kanilang anak. Labis na naantig si Sonja sa katapatan ni Isak. Yumuko ito at hinalikan siya. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Laging inaantok si Sonja dahil sa kanyang pagbubuntis. Nakaramdam siya ng guilt at lumabas para tumulong kay Kyung-hee sa gawaing bahay. Habang nagbibiti ng damit, napansin niyang hinugasan na ni Kyung-hee ang lahat ng dala niya. Niyakap niya ang mga damit at malungkot na umiyak. Ngayong nalabhan na, wala nang amoy ng kanyang bayan ang mga yon. Nakaramdam ng guilt si Kyung-hee at humingi ng tawad kay Sonja. Kailan titigil ang sakit ng pangungulila? Tanong ni Sonja. Hindi ito titigil pero masasanay ka rin. Magtiwala ka, sagot ni Kyung-hee. Nang kumalma si Sonja, dumating ang dalawang kolektor na humihingi ng 160 yen. Hindi alam ni Kyung-hee kung kailan nanghiram ang kanyang asawa. Sinabi ng mga kolektor na nanghiram siya 2 buwan na ang nakalipas para sa kasal ng kapatid at sa tiket ng bagong hipag papuntang Osaka. Napagtanto ni Sonja na dahil sa kanya ang utang at agad na nagsabing siya ang magbabayad. Nang umalis ang mga kolektor, binalak niyang isanla ang gintong relo mula kay Ko Hansu pero pinigilan siya ni Kyung-hee. Sa tingin nito, hindi dapat pakialaman ng kababaihan ang ganitong bagay. Ngunit giit ni Sonja, kung hindi agad magbabayad ay lalaki lang ang utang hanggang mawalan sila ng bahay at higit sa lahat, utang iyon dahil sa kanya. Nakumbinsi si Kyung-hee, kaya sabay silang pumunta sa pawn shop. Dahil babae sila, tinangkang linlangin ng may-ari si Sonja at nag-alok lang ng 41. Ngunit hindi siya naloko, alam niya ang totoong halaga ng relo. Mahigpit niyang hiningi ang 301 at hindi siya umatras. Sa wakas, pumayag ang may-ari at binayaran ang relo gamit ang pera. Nagmadali silang pumunta sa kumpanya ng pautang para bayaran ang utang. Ngunit huminto si Kyung-hee sa paglalakad, masyadong takot para magpatuloy. Sabi ni Kyung-hee, ibigay na lang natin ang pera sa kapatid mo para mabayaran iyon. Ang ganitong maruming trabaho ay para sa mga lalaki, hindi para sa atin. Tanong ni Sonja, sa tingin mo ba, tatanggapin niya ang perang ito mula sa akin? Ako na ang pupunta. Maghintay ka na lang sa bahay. Lalo pang natakot si Kyung-hee nang makitang mag-isa si Sonja. Sinabi niya kay Sonja na dati siyang anak ng isang mayamang lalaki. Hindi siya naglaba, nagluto o humawak man lang ng pera. Araw-araw ay pakikibaka para matuto at makasabay, ngunit makalipas lamang ang ilang linggo ay nakaangkop na si Sonja. Dahil sa tibay ng loob ni Sonja, lalo pang nanghina ang loob ni Kyung-hee. Kapag may problema, takot lang ang nararamdaman niya. Marahang hinawakan ni Sonja ang kamay ni Kyung-hee. Kung ganoon, sama-sama nating harapin ang takot na ito. Baka sakaling mas lumakas tayo niyan. Sabay na pumunta ang dalawang babae sa kumpanya ng pautang. Pagkatanggap ng resibo ng bayad, nakaramdam sila ng malaking ginhawa. Magkahawa kamay, naglakad sila sa abalang palengke pauwi. Samantala, dumating si Ko Hansu sa sanglaan para tubusin ang relo. Bumalik siya sa Osaka dahil nag-aalala siya kay Sonja. Hinulaan din niya na ibebenta ni Sonja ang relo para sa pera. Pinakasalan niya ang isang mapangarapin, lalaking mas mahina kaysa sa kanya. Pinagalitan sila ng kapatid dahil ibinenta ang relo para bayaran ang utang nito. Nahihiya siyang iniligtas siya ng mga babae.
Sinabi ni Sonja na ideya niya ang lahat kaya lalo itong nagalit. Pinaghinalaan pa niyang ninakaw ang relo. Nagdabog siya palabas, hindi pinansin ang mga pakiusap ni Kyung-hee. Pagbalik ni Kyung-hee, nakita niyang tumulo na ang tubig ni Sonja. Walang karanasan, hindi niya alam ang gagawin. Dumating si Isak, ngunit sinabi ni Sonja na hanapin muna ang kapatid niya. Sila ni Kyung-hee ang bahala sa panganganak. Ang mga iyak ni Sonja ay nakaabala sa matandang kapitbahay. Pinagalitan siya ng babae dahil sa pag-abala sa kanilang pahinga. Ngunit nang makita si Sonja na nanganganak, agad siyang tumulong. Gamit ang karanasan sa pagpapaanak ng baboy, tinulungan niya si Sonja. Samantala, natagpuan ni Isak ang kanyang kapatid sa isang bar. Nang marinig nitong nanganganak si Sonja, natigilan ang kapatid ni Isak. Umupo si Isak at uminom kasama ito. Ang bar ay puno ng mga manggagawang Koreano. Sa gitna ng inuman, biglang nagsimula silang kumanta ng awiting Koreano. Ipinagmalaki ni Isak ang kanyang mga kababayan dahil sa kanta. Ngunit ang pagkanta ay agad na nagdala ng mga sundalong Japanese. Malupit nilang tinrato ang mga Koreano na parang kriminal. Naramdaman ni Isak ang galit na tumataas sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, nagising ang kanyang diwa na lumaban. Pauwi, patuloy na nagrereklamo ang kapatid niya tungkol kay Sonja. Mahigpit siyang binalaan ni Isak na itigil ang pagsasalita ng masama. Iniligtas ni Sonja ang buhay niya at pinanatiling ligtas hanggang ngayon. Binigyan niya ng kahulugan ang buhay ni Isak kaya gusto niyang maglingkod. Nang makita ang tindi ng damdamin ni Isak, tumigil na ang kapatid. Pagbalik nila sa bahay, ligtas nang nanganak si Sonja. Iniabot ni Sonja ang sanggol kay Isak. Hiniling niya sa kapatid nito na pangalanan ang bata. Nanginginig ang kamay, kinuha ng kapatid ang sanggol at tinawag itong No. Di nagtagal, nabalitaan ni Ko Han-soo ang panganganak ni Sonja. Sinabi niya sa asawa na may tagapagmana na siya. Tumawa ng malamig ang kanyang asawa. Anya, sumpa noon pa man ang kanilang kasal. Ngayon, ang kalayaang ito ay maliit na ginhawa lamang. Ngunit huli na ang lahat. Kinutya niya si Ko Han-soo kahit may anak na ito. Kung malalaman ng bata kung sino ka, baka ayaw kanyang tawaging ama. Lubhang nasaktan si Ko Han-soo sa mga salitang ito. 7 taon ang lumipas ng mabilis. May pangalawang anak na sina Sonja at Isak, si Mosasu. Sapat na ang edad ni Nawa para magsimulang mag-aral. Tinupad ni Isak ang kanyang pangako, itinuring niya si Nawa bilang sariling anak at minahal ito. Namumuhay sila ng simple sa mahirap na lugar sa Osaka. Isang araw, napansin ni Nawa na huli ang ama sa pagsundo sa kanya. Naghintay siya ng 1 oras. Tumakbo si Nawa pauwi at sinabi kay Sonja. Nagmadali si Sonja at Nawa sa simbahan para itanong si Isak. Nalaman nilang inireklamo siya sa politika at inaresto. Dahil sa takot, pinapunta ni Sonja si Nawa sa tiyuhin niya. Pagdating ng tiyuhin, pumunta sila sa pulis. Matapang na nagsali ng salita si Nawa para kay Sonja. Tumanggi ang pulis na palayain si Isak at sinabihang maghintay na lang sa bahay. Bumalik ang tiyuhin ni Nawa sa pabrika para humingi ng tulong, ngunit nang marinig ng boss, agad niya itong tinanggal. Nakakita si Sonja ng Koreanang nagdadala ng pagkain sa pulis. Nalaman niyang naaresto rin ang asawa nito 3 buwan na. Nang malaman na asawa ni Isak si Sonja, hinila siya sa tabi. Sinabi nitong naaresto si Isak dahil sa lihim na paglaban. Nagulat si Sonja, hindi niya alam na may ganito palang ginagawa si Isak. Dinala ng babae si Sonja para makilala ang mga pinuno, si Hasegawa at ang anak niyang babae. Dito, natuklasan ni Sonja na tinawag ni Isak ang mga Koreano para labanan ang emperador. Sinabi ni Hasegawa kay Sonja na pinagtaksilan si Isak at maaaring hindi na bumalik. Pagkasabi nito, biglang pumasok ang mga pulis at inaresto ang lahat. Tinanong nila si Sonja. Mabuti na lang at hindi siya marunong magbasa o sumulat, kaya't hindi siya makapirma laban sa emperador. Pinakawalan nila siya. Umalis sina Sonja at Nawa sa istasyon nang itulak si Isak sa van ng pulisya. Tumakbo si Nawa sa bakod patungo kay Isak, ngunit mabilis na umalis ang van. Hindi nila alam kung saan sila dadalhin ng tadhana ng gabing iyon nang wala si Isak. Maaga pang nagising si Sonja kinabukasan. Ipinagpalit niya ang singsing ng kanyang ina para sa pera. Bumili siya ng malaking balde ng repolyo. Mula ngayon, susuportahan niya ang pamilya sa pagbebenta ng kimchi. Nakita ito ni Kyung-hee at nag-alala na magagalit si Joseph. Talagang nagalit si Joseph nang malaman na magbebenta ng kimchi si Sonja. Akala niya ay minamaliit siya ni Sonja. Naniniwala siyang hindi siya kayang makahanap ng trabaho at buhayin ang pamilya. Ngunit sabi ni Sonja, wala na silang kita ngayon at gusto lang niyang pakainin ang 2 anak. Sa wakas, tumigil na sa pag-aaway si Joseph. Tinulungan ni Kyung-hee si Sonja sa paghahanda ng kimchi. Pinuno nila ng kimchi ang isang malaking kariton. Mula ngayon, magbebenta na si Sonja sa palengke, habang nanatili si Kyung-hee sa bahay para alagaan si Mosasu. Kinabukasan, nag-isa si Nawa sa paglalakad papasok. Biglang sumulpot si Ko Han-soo at kinausap siya. Alam niya ang mga problema sa pamilya ni Sonja. Sinabi niya kay Nawa, huwag kang mabuhay na parang ipis. Dapat mas magaling ka sa lahat, hindi lang sa Koreano kundi pati sa Japanese. Maging mahusay para hindi ka nila matanggihan. Kapag umangat ka, iinggitan ka nila.
Pero kahit galit sila, kailangan kanilang respetuhin. Sa mundong ito, kailangan mong mag-shortcut para magtagumpay. Inabot niya kay Nawa ang isang panyo na nakabalot sa relo. Nawa, huwag mabuhay ng walang isip. Itinulak ni Sonja ang kanyang kimchi cart sa kalye. Matapos maghanap, sa wakas ay nakahanap siya ng pwesto. Nang marinig ang sigaw ng ibang tindero, matapang na pumasok si Sonja sa gitna ng palengke. Malakas siyang tumawag sa mga dumaraan. Nagsimulang lumapit ang mga mamimili at naging abala si Sonja sa pagsilbi. 7 taon ang lumipas, nasa bilangguan pa rin ang asawa ni Sonja. Si Sonja at ang kanyang hipag na si Kyung-hee ay patuloy na nagsisikap para sa pamilya. Nagbebenta sila ng kimchi sa palengke upang kumita. Ngayon, si Nawa ay nasa middle school habang si Musasu ay nasa elementarya. Simula nang magbenta si Sonja ng kimchi, may isang Koreanong si Mr. Kim na madalas bumili sa kanya. Naging kaibigan na ni Sonja si Mr. Kim. Isang araw, nang dumating muli si Mr. Kim, sinabi ni Sonja na yon na ang huling batch ng kimchi niya. Dahil sa digmaan, kakaunti na lamang ang pagkain at supply sa palengke. Siya at si Kyung-hee ay halos hindi na makahanap ng repolyo para sa kimchi. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Mr. Kim. May paraan tayo. Palagi tayong may solusyon, sagot ni Sonja. Nang umalis si Mr. Kim, pinagmasdan ni Musasu ang kanyang likod at sinabi kay Sonja, si Mr. Kim ay tiyak na isang espiya. Ngunit mahigpit na pinaalalahanan ni Sonja ang anak na huwag magsalita ng ganoon. Biglang lumipad ang isang malaking grupo ng mga eroplanong Amerikano. Noong panahong iyon, madalas binobomba ng Amerika ang Japan para pilitin itong sumuko. Kapag nakikita ng mga tao ang mga eroplanong Amerikano, sila'y natatakot at nagtataguan. Ngunit sa halip na bomba, mga pulyeto ang ibinagsak ng mga eroplano. Hinihikayat ng mga ito ang mga Japanese na hilingin sa emperador na tapusin na ang digmaan. Kapag hindi sumuko ang Japan, lalala pa ang sitwasyon. Ano ang ibig sabihin nito? Paano pa magiging mas masama? Nay, hindi mo ba nakikita na paparating na ang hukbong Amerikano? Punong-puno ng pag-aalala ang puso ni Sonja. Ang tanging magagawa niya ay manalangin na matapos na ang digmaan. Umaasa siyang hindi na babagsak ang mga bomba. Bukod sa takot sa giyera at sa pagsisikap mabuhay, ang pamilya ni Sonja, bilang mga Koreano sa Japan, ay nakaharap din sa rasismo at pagtanggi. Kailangan nilang gumamit ng mga pangalang Japanese. Bawal silang magsalita ng Koreano sa publiko o sa paaralan. Ang diskriminasyong ito ay laganap saan man sila magpunta. Sa tanghalian, inaasar ng mga batang Japanese ang mga batang Koreano, sinasabing baboy ang kanilang pagkain. Karamihan sa mga batang Koreano ay nananahimik na lang, ngunit namana ni Musasu ang mapanghimagsik na ugali ng kanyang ama. Tumayo siya sa mesa at buong tapang na sinabi sa mga Japanese na dapat silang tumingala sa kanya. Pagkatapos, masigla niyang inilarawan ang mga pagkain mula sa kanilang bayan. Makinig kayo. Dapat kayong matuto mula rito. Nakinig ang mga batang Koreano, ngunit mas malakas pang nagtawanan ang mga batang Japanese. Hindi alintana ni Musasu kahit pinaharap siya ng guro sa bandila ng Japan bilang parusa. Walang makapupuksa sa kanyang likas na mapanghimagsik na diwa. Ngunit iba ang naging reaksyon ni Nawa. Sa kabila ng malulupit na insulto at masasakit na salita, itinago niya ang galit at nagkunwaring walang pakialam. Higit pa sa mga mapang-asar na batang Japanese, mas galit si Nawa na pinapayagan sila ng kanilang guro na mang-api. Sinabi ng tiyuhin sa simbahan na naintindihan niya ang galit ni Noah dahil pareho ang pinagdadaanan ng lahat ng Koreano. Hindi sila tinatanggap ng mga Japanese at may mga alitan pa sila sa kanilang sarili. Ang ugat nito ay ang krisis sa kanilang pagkakakilanlan. Mayroon ding krisis si Ko Han-soo. Bagamat may kapangyarihan at katayuan siya sa Japan, sinusuportahan niya ang hukbong Japanese para sa negosyo ng kanyang pamilya. Ngunit kahit gaano pa siya magpakita ng loyalty, tinutuya pa rin siya ng mga Japanese dahil isa siyang Koreano. Pinapahirapan nila ang kanyang sitwasyon. Sinuman sa mesa na Japanese ay malayang nakakainsulto sa kanyang dignidad. Pinigil ng kanyang biyenan ang kanyang galit at pinayuhan siyang lumabas muna para magpalamig. Lumabas si Ko Han-soo sa bakuran at doon niya narinig ang dalawang opisyal na Japanese na nag-uusap. Sabi ng mga ito, posibleng bombahin ng hukbong Amerikano ang Osaka sa susunod na mga araw. Para sa kaligtasan, ipinadala na nila ang kanilang pamilya sa probinsya. Nakasimangot si Han-soo dahil sa pag-aalala, ang una niyang naisip ay si Sonja. Habang nagpapatuloy ang pambobomba, nahati ang pamahalaang Japanese kung susuko ba o lalaban pa. Ang paksyong lumalaban ay handang isakripisyo ang mga sibilyan sa digmaan, at ang mga Koreano ang pangunahing target bilang cannon fodder. Hindi alam ni Sonja na papalapit na ang digmaan. Mas nag-aalala siya kung paano pakakainin ang pamilya matapos maibenta ang huling kimchi. Napansin ng isang kapwa Koreana ang kanyang paghihirap at binisita siya. Iminungkahi nitong gumawa sila ng alak para ibenta sa black market. Nabigla si Sonja dahil illegal ito, ngunit ipinaliwanag ng babae na wala na siyang ibang pagpipilian. Dati, naglalaba siya para mapakain ang kanyang asawa at 3 anak, pero ngayon ay wala nang umaasa sa kanya. Alam din niyang malapit nang maubos ang kimchi ni Sonja. Kung hindi sila magtangka, magugutom sila.
Kahit gaano pa nagmakaawa ang babae, tumanggi si Sonja na lumabag sa batas. Ngunit nang makita niya ang mga basyo nilang garapon at ang mga batang walang makain, napagpasyahan niyang sumugal at gumawa ng alak. Sinabi niya ito kay Kyung-hee. Una, tumutol si Kyung-hee, ngunit kalaunan pumayag na rin siya na alagaan ang mga bata habang si Sonja ang magbenta. Nangako si Sonja na hindi siya mahuhuli. Kinaumagahan, tahimik silang nagluto ng alak habang umuugong ang mga bomber sa langit. Inaliw ni Sonja ang babae, military drill lang yan. Pagkalipas ng 2 araw, tapos na ang unang batch. Dahil walang ibang magbabantay, si Sonja ang lumabas para magbenta sa black market. Nakaramdam ng guilt ang babae dahil hindi siya nakasama, ngunit sinabi ni Sonja, "Huwag kang mag-alala, sanay ako dito." Hindi naging maganda ang unang araw ni Sonja. Sinalakay ng mga Japanese ang black market at inaresto siya kasama ng iba pang nagtitinda. Dinala sila sa presinto. Nagmadaling ipaalam ng babae kay Kyung-hee ang nangyari. Pumunta si Kyung-hee sa presinto ngunit wala siyang nagawa. Kinabukasan, umuwi siya at pinakalma ang mga bata. Sinabi niyang huwag mag-alala, sisikapin niyang makakuha ng balita kay Sonja. Isa-isang hinatulan ng hukom ang mga inaresto. Nang si Sonja na ang tinawag, laking gulat niya nang palayain siya ng walang parusa. Hindi siya nagtanong at agad na umalis. Sa labas ng istasyon, sinalubong siya ni Mr. Kim at sinabihang sumakay sa kotse dahil may ipapakilala siya. Maraming tanong ang nasa isip ni Sonja, ngunit ayon kay Mr. Kim, mauunawaan niya ang lahat kapag nakilala niya ang taong iyon. Pagdating nila sa isang magarang bahay ng Japanese, inakay siya ng katulong papunta sa isang silid. Laking gulat ni Sonja nang makitang si Ko Han-soo ang naghihintay roon. Nanigas siya sa gulat. "Paano mo ako nahanap?" tanong ni Sonja. Sumagot si Ko Han-soo, "Hindi ko kailangang hanapin ka. Alam ko kung nasaan ka. Nagtatrabaho si Mr. Kim para sa akin." Ipinagtapat ni Han-soo na palagi niyang pinapabantayan ang buhay ni Sonja at Noah. Nabagabag si Sonja sa natuklasan. "Ano nang gusto mo?" tanong niya. Sabi ni Han-soo, malapit nang mabomba ang lugar na ito. Hindi ito tsismis, military intelligence ito. Target ng pambobomba ang lahat. Mawawasak ang buong Osaka. May inihanda na akong ligtas na lugar para sa inyo sa probinsya. Agad na tumanggi si Sonja. "Hindi ko iiwan ang asawa ko sa kulungan." "Hindi mo pa rin ako naintindihan," galit na sabi ni Han-soo. "Isusugal mo ang buhay ng anak mo para sa isang walang kwentang preso." "Di ko siya iiwan." "Di talaga," matigas na sagot ni Sonja. "Mahal na mahal mo talaga siya, no?" tanong ni Han-soo. Hindi na makatingin si Sonja at basta na lang tumalikod. Ginagawa ni Noah ang homework nang biglang bumukas ang pinto. Isang payat at halos patay na lalaki ang bumagsak sa loob. Sumigaw si Noah para kay Tita Kyung-hee. Mahina ang pagsasalita ng lalaking nasa sahig. Sabi ng lalaki, "Noah, ikaw ba yan?" Napagtanto ni Noah na ito ang kanyang amang si Isaac, na kinuha 7 taon na ang nakalipas. Nanginginig si Kyung-hee nang kumpirmahin na si Isaac nga, pero hindi na siya katulad ng 7 taon na ang nakalipas. Kung hindi titingnan ng mabuti, walang makakakilala sa kanya. Hindi nagtagal, dumating si Sonja sa bahay. Sabi ni Kyung-hee, "Maghanda ka." Huminga ng malalim si Sonja at binuksan ang pinto, pero nagulat siya sa hitsura ni Isaac. Tanong ni Sonja, "Sino yan?" Sabi ni Isaac, "Ako to." "Ako to, Sonja." Hindi niya maisip ang hirap na pinagdaanan ni Isaac. Inalo niya ito, sinasabing ligtas na siya ngayon. Pero nagdadalamhati si Isaac sa 7 taong pagkawala. Hindi siya sinisisi ni Sonja. Sa halip, sinabi niya kung paano sila inalagaan nina Joseph at Kyung-hee sa mga taong iyon. Nagtrabaho si Joseph sa Nagasaki para tustusan ang pamilya. Tinulungan siya ni Kyung-hee na palakihin ang mga bata. Nang marinig ang pangalan ni Joseph, biglang umubo ng todo si Isaac. Napansin ni Sonja na malubha ang kalagayan niya. Tinulungan niya itong humiga at agad nagpa siyang humanap ng doktor. Pero sabi ni Kyung-hee, karamihan ng doktor ay nasa front lines na. May ilan sa ospital pero di sila makakakuha ng isa ng walang kakilala. Gusto ni Kyung-hee na alagaan na lang nila si Isaac sa huling mga araw. Pero ayaw sumuko ni Sonja. Naniniwala siya na kung may doktor, gagaling pa si Isaac. Nakita ang kanyang determinasyon, tumigil si Kyung-hee sa pagtatalo. Sinabi ni Kyung-hee kay Noah na magtelegrama kay Joseph sa Nagasaki. Pinapunta niya agad si Joseph para makita si Isaac. Pero sabi ni Noah, pupunta siya sa simbahan para kay Pastor Hu. Nakitang abala lahat, nag-volunteer si Musasu na magtelegrama kay Joseph. Tanong ni Kyung-hee, "Alam mo ba kung gaano ka-importante ito?" Sabi ni Musasu, "Kaya ko to. Sisiguraduhin kong makukuha ni Tito ang telegrama." Tumakbo si Musasu papuntang post office, dala ang sulat at barya. Akala ng clerk nagbibiro siya dahil mas mababa siya sa counter. Ngunit nang makitang seryoso si Musasu sa paglabas ng barya, mabilis na isinulat ng clerk ang telegrama at pinacheck kay Musasu. Nakasaad sa telegrama, nasa bahay na si Isaac. Malapit na siyang mamatay. Nalungkot si Musasu nang mabasa ang salitang imamatay, ngunit pinigil niya ang luha at tumango para kumpirmahin. Naipadala ang telegrama kay Tito.
Alam ni Sonja na tanging si Ko Hansu lang ang makakahanap ng doktor. Dumiretso siya sa mansyon ni Ko Hansu at ipinaliwanag kung bakit siya naroon. Sabi ni Sonja, kailangan ni Isak ng doktor. Kaya ako nandito. Sabi ni Ko Hansu, ang prioridad mo ay umalis ng lungsod kasama ang mga anak mo. Sabi ni Sonja, hindi mo man lang tinanong para kanino ako pumunta. Parang alam mo na. Inamin ni Ko Hansu na sinuhulan niya ang mga gwardiya para palayain si Isak. Alam niyang pupunta si Sonja para humingi ng doktor. Balak niyang gamitin ito para makipagkasundo sa kanya. Sabi ni Ko Hansu, desperado ka na siguro para pumunta sa akin. Tumango si Sonja. Napapait si Ko Hansu nang makitang yumuko si Sonja para sa ibang lalaki. Pumayag siyang humanap ng doktor, pero kapalit nito, anuman ang mangyari kay Isak, dapat isama ni Sonja ang bata at sumama kay Ko Hansu sa probinsya para iligtas si Isak. Wala nang ibang magagawa si Sonja kundi pumayag. Pagka-uwi ni Musasu, hindi na siya umalis sa tabi ni Isak. Pilit itinuro ni Isak sa anak ang maraming mahalagang aral. Habang masaya silang nag-uusap, bigla na lang nawalan ng kuryente. Siguro dahil sa alaala sa kulungan, kinabahan ng todo si Isak. Agad napansin ni Musasu ang takot ni Isak. Binigyan ni Musasu si Isak ng laruang eroplano. Sabi ni Musasu, di natakot si Papa. Sabi ni Isak, salamat, anak. Dumating si Noah kasama si Pastor Hu. Pinakiusapan ni Isak si Noah na manatili sa kwarto. Tapos tinanong niya si Pastor Hu, bakit mo ko inireport 7 taon na ang nakalipas? Nagulat si Noah. Pagkarinig nito, inamin ni Pastor Hu na siya nga ang nag-report kay Isak. Sabi ni Pastor Hu, noon, nainggit ako kay Isak kasi minahal siya ng lahat. Nawasak ang mundo ni Noah. Hindi inakala ni Noah na ang taong laging nagturo sa kanya ng pagtulong at pagmamahal ay ipagkakanulo ang kanyang ama dahil sa inggit. Winasak nito ang kanilang pamilya. Ang mas masakit pa kay Noah ay pinatawad ng kanyang ama si Pastor Hu. Galit na pinalayas ni Noah si Pastor Hu sa bahay. Naramdaman ni Isak na malapit na ang kanyang wakas. Tinawag niya ang 2 anak sa kanyang tabi. Hiniling niya na tandaan ang 2 bagay, panatilihin ang kabaitan sa puso, at anuman ang mangyari, siya ay laging magiging ama nila. Sila ay laging magiging anak ni Isak. Hindi pa lubos na naintindihan ni Noah at Musasu ang mga salitang ito, ngunit ito'y magiging lakas at pananalig nila. Bumalik si Sonja kasama ang doktor. Matagal na sinuri ng doktor si Isak. Sa huli, malungkot niyang sinabi kay Sonja na si Isak ay lubhang pinahirapan sa bilangguan. Hindi lang siya may malubhang sakit sa baga, kundi may nakamamatay ding blood poisoning. Halos hindi na nakakayanan ni Isak. Sa pinakamabuti, ilang oras na lamang ang natitira sa kanya. Ang tanging magagawa nila ngayon ay magpaalam. Nakatayo si Sonja ng walang kilos, nangangailangan ng mahabang panahon upang maunawaan ang lahat. Pumasok siya sa silid at humiga sa tabi ni Isak, tulad ng unang gabi nila sa Osaka 14 na taon na ang nakalipas. Humingi ng tawad si Isak dahil hindi niya naprotektahan si Sonja at sinabi niyang labis siyang nagdusa. Umaasa siyang makakahanap siya ng masasandalan kapag wala na siya. Tinanggihan ni Sonja ang ganitong pag-isip. Ipinahayag niyang napakarami ng pagmamahal ni Isak at lubos niya itong alam. Ang mahalin siya ng kanyang asawa at makasama ito ang nagbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Tiniyak din niya na huwag itong mag-alala sapagkat palalakihin niyang mabuti ang kanilang 2 anak at bibigyan ng magandang buhay. Mahinahon siyang tiningnan ni Isak at tumigil sa pagsasalita. Sa huli, mapayapa niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi na napigilan ni Sonja ang kanyang mga luha. Kinabukasan, nagsagawa si Sonja ng libing para kay Isak kasama ang kanyang pamilya. Ngunit habang nagaganap ang cremation, biglang tumunog ang air raid siren sa radyo. Umaatake ang militar ng Amerika. Lahat ay nagtatakbuhan sa takot, ngunit tinitigan ni Sonja ang kabaong nakalahating nasunog at tumangging umalis. Iginiit niyang naroon pa rin ang kanyang asawa at hindi niya ito kayang iwanan. Para sa kanilang kaligtasan, napilitan siyang tumakas kasama si Ko Hansu. Dumating sina Ko Hansu at Ginoo Kim sakay ng kotse upang sunduin ang pamilya ni Sonja. Nakita ni Kyung-hee si Ko Hansu sa unang pagkakataon at nagtaka kung paano siya nakilala ni Sonja, ngunit wala ng oras para magpaliwanag. Tiniyak ni Sonja na mapagkakatiwalaan si Ko Hansu. Nagtitigan din ang mga anak niya sa kanya ng mausisa, subalit ang pinakamahalaga ay ang agarang pag-impake at pag-alis. Nag-impake si Sonja at ang kanyang mga anak ng mga kailangan, habang si Kyung-hee ay nag-alala sa mga painting ng asawa niyang mula sa Hilagang Korea. Naghukay siya ng butas sa kusina upang itago ang mga ito. Naiinip si Ginoo Kim at nagsabing siya na lamang ang maglilibing ng mga painting. Pagkatapos mag-impake, sumakay na sila sa kotse. Sa labas, nagtatakbuhan ang mga taong takot at sinusubukang tumakas sa panganib. Ang bintana ng kotse ay naghihiwalay ng 2 magkaibang kapalaran. Sa pangangalaga ni Ko Hansu, ligtas ang pamilya ni Sonja sa loob. Sila ang mga mapalad. Pagkatakas nila sa lungsod, bumagsak ang mga bomba at winasak ang lahat. Maraming hindi nakaligtas ang namatay sa apoy. Buong gabi hanggang umaga ay nagmaneho ang kotse. Nang makarating sila sa isang nayon, sira na ito at hindi na matitirhan.
Sinabi ni Ko Hansu na may inayos siyang supply na ipapadala at ipapabantay si Ginoo Kim upang alagaan sila. Mariing tumutol si Kyung-hee dahil hindi tama ang tumira kasama ng estranghero. Alam niyang magagalit ang kanyang asawa kung malaman. Ngunit iginiit ni Ko Hansu na kailangang manatili si Ginoo Kim dahil pinagkakatiwalaan niya ito. Wala silang nagawa kundi sumunod. Samantala, may isa pang alalahanin si Sonja. Gusto niyang lumayo si Ko Hansu kay Noah dahil natatakot siyang mapagtanto ng bata na ito ang kanyang ama. Pinanindigan ni Ko Hansu na hindi niya ito mahuhulaan at hindi niya ilalagay sa panganib ang sarili niyang anak. Gayunman, hindi pa rin pinatawad ni Sonja si Ko Hansu sa pananakit sa kanya 14 na taon na ang nakalipas. Naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ang presensya ni Ginoo Kim. Tumutulong siya kina Sonja at Kyung-hee sa mga gawain. Ngunit iniisip ni No na hindi sila nararapat dito at nais niyang matapos agad ang digmaan upang makauwi na sila. Si Musasu naman ay nagpapasalamat na dinala sila ni Ko Hansu doon at nakakita ng bagong pag-asa. Dumating si Ko Hansu dala ang matatamis at radyo. Natuwa ang pamilya sa musika. May dala rin siyang pahayagan para kay Noah upang matutong magbasa ng malalim. Nangislap ang mga mata ng mga bata sa tuwa at araw-araw ay kumilos si Ko Hansu na parang tunay na ama. Ngunit pinanood ito ni Sonja nang may mabigat na pag-aalala. Isang araw, sumama si Sonja sa ilog upang magpalipad ng saranggola. Habang malayang lumilipad ito, pansamantalang nawala ang kanyang mga alalahanin. Ngunit biglang dumating ang eroplanong Amerikano, senyales ng panibagong pambobomba. Kinabahan si Kyung-hee at nag-alala na baka patungo ito sa Nagasaki, subalit sinabi ni Ginoo Kim na nasa kabilang direksyon iyon. Tahimik na umuwi si Kyung-hee at naghanda ng damit para sa kanyang asawa. Bagaman pinigilan siya ni Sonja, iginiit niyang pumunta sa post office. Doon siya nakaramdam ng guilt, ligtas habang nasa panganib ang asawa. Kinabukasan, napansin ni Musasu na kulang ang mga itlog sa kulungan at nagduda siyang may nagnanakaw. Nagmungkahi si Ginoo Kim na magbantay sila sa gabi. Sumama sina Musasu, No, at Kyung-hee. Samantala, nagkaroon ng pagkakataon si Noah na tanungin si Ginoo Kim kung paano sila nagkakilala ni Ko Hansu. Ikinuwento ni Kim ang kanyang buhay, ang pagkakaagaw ng kanilang bukirin ng mga Hapones, ang pagbebenta sa kanyang mga kapatid, ang malamig na ugnayan ng kanyang mga magulang, at ang pagpapakamatay ng kanyang ama. Noon niya nakilala si Ko Hansu, noong dumating siya sa Osaka dala ang matinding galit. Habang naghihintay, nakita nila ang mga anino sa kulungan ng manok. Nahuli nila ang isang batang Hapons na kaklase ni Noah at madalas siyang binubuli sa eskwela. Ipinaliwanag ng bata na walang pagkain ang kanilang kanlungan kaya sila napilitang magnakaw ng itlog. Ipinasya ni Noah na palayain ito, naalala niya ang huling mga salita ng kanyang ama. Pinayagan niya itong dalhin ang mga natitirang itlog. Hindi sang-ayon si Musasu, ngunit ipinaliwanag ni Ginoo Kim na mas mabuti pang may utang sa iyo ang kaaway kaysa kabaligtaran. Masayang umuwi ang pamilya ng gabing iyon, ngunit hindi makatulog si Kyung-hee. Lumabas siya bitbit ang damit ng kanyang asawa at naglakad sa tabi ng ilog kung saan nadatnan niya si Ginoo Kim na umiinom. Biglang umalingaw ang tunog ng mga bomba sa kalangitan. Samantala, dinala ni Ko Hansu ang ina ni Sonja mula Busan hanggang Osaka upang muling makasama ang anak. Nang magkita sila, tumakbo sila sa isa't isa matapos ang mahigit 10 taong pagkakahiwalay. Mahigpit silang nagyakap at doon lamang nila napagtanto na totoo ang lahat. Pinanood sila ni Ko Hansu mula sa malayo, labis na naantig. Naghanda ng reunion dinner ang mga matatanda. Unang pagkakataon ni Noah at Musasu na makilala ang kanilang lola. Ikunuwento nito ang hirap ng paglalakbay sa Osaka sakay ng isang maliit na barko na tila nilalaro ng malalaking alon. Para sa kanya ay nakakatakot iyon, ngunit para kay Musasu, isa itong pakikipagsapalaran. Hiniling din niyang sana makasakay ng barko patungong Africa upang makakita ng leon. Mahigpit na paalala ng lola, huwag niyang kalimutan na siya ay isang Koreano hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Nang handa na ang hapunan, pinangunahan ni Noah ang panalangin. Dumating si Ko Hansu at labis na nagpasalamat ang ina ni Sonja sa kanya. Inanyayahan siya ni Sonja na kumain kasama nila at doon ay naramdaman ni Ko Hansu ang init ng isang pamilyang hapunan. Pinanood ni Sonja si Noah na nagsusulat mula sa dyaryo at naantig sa kanyang pagsisikap. Kinagabihan, dahil sa init, lumabas sina Sonja at Kyung-hee upang magpahangin. Sa daan, nakasalubong ni Sonja si Ko Hansu mula sa nayon. Nagpasalamat siya rito at mumiti si Ko Hansu bago nagtanong kung nais ba niyang matutong magmaneho. Nabigla si Sonja at hindi makapaniwala. Sinabi ni Ko Hansu na matalino si Sonja at mabilis itong matututo. Matapos mag-alinlangan, pumayag si Sonja dahil gusto niyang patunayan ang sarili. Tinuruan siya ni Ko Hansu at pinagmaneho ito. Sa una, nagkakamali si Sonja dahil kinakabahan, kaya't sinabi ni Ko Hansu na hindi siya magaling dito. Ngunit nagsikap siya, kumalma at nagmaneho ng maayos palabas. Sinabi naman ni Ko Hansu na ayos na siya ngayon. Samantala, sinadya ni Kyung-hee na pumunta sa ilog. Gaya ng inaasahan, nakita niya ulit si Mr. Kim. Gusto niya itong kausapin pero nang lumapit siya, nataranta siya at umalis.
Ipinaalala ni Mr. Kim na sa North Korea, hindi siya makakausap ng katulad ni Kyung-hee, ngunit dito, magkasama silang nagtatrabaho sa bukid. Ngumiti si Kyung-hee pero gusto pa ring bumalik. Ayon kay Mr. Kim, kung babalik siya, maaaring mabawasan ang lungkot na nararamdaman niya. Nagulat si Kyung-hee at nagtanong kung anong lungkot ang tinutukoy nito. Sinabi ni Mr. Kim na puno ng kalungkutan ang mga mata niya at mabigat iyon sa kanya dahil hindi niya ito matulungan. Agad niyang binawi at sinabing sumobra siya sa sinabi. Alam ni Mr. Kim na iniisip pa rin ni Kyung-hee ang asawa niya, kaya palagi itong maingat sa paligid nito. Ngunit nang makita niya ang foreman na sinisigawan si Kyung-hee sa bukid, agad siyang pumagitna. Nagalit ang foreman at bumaling para pagalitan si Mr. Kim. Nag-alala si Kyung-hee na baka magdulot ng gulo ang foreman kay Mr. Kim, kaya sinubukan niyang pakalmahin ang sitwasyon. Sa kaibuturan, may hindi maipaliwanag na damdamin silang dalawa, ngunit dahil may asawa pa si Kyung-hee sa Nagasaki, pinipilit niyang lumayo kay Mr. Kim tuwing napapansin niyang nagpapakita siya ng maling emosyon. Ipinaalala niya sa sarili na hindi ibig sabihin na magkaibigan sila dahil lang sa nagkwentuhan sila. Samantala, hindi sinasadyang maihatid ni Sonja ang kotse sa kanal. Kailangan nilang itulak ang sasakyan ng buong lakas. Pagkatapos ng hirap, nakaramdam sila ng ginhawa. Nagtagpo ang kanilang mga mata at naging malambing ang tinginan. Hindi napigilan ni Ko Han-soo ang sarili at hinalikan si Sonja. Hindi umiwas si Sonja, ngunit naputol ang sandali dahil sa biglaang ingay. Ipinaalala ni Sonja na hindi nila maaaring gawin yon. Tumawag si Ko Han-soo sa pangalan niya at sinabing anuman ang sabihin ng iba, magkasama sila. Sigurado siya. Ngunit nagpumilit si Sonja, ipinaalala na may pamilya si Ko Han-soo at kakamatay lang ng kanyang asawa. Sinagot siya ni Ko Han-soo na wala na ito at wala siyang utang na loob sa kanya. Mariing tumugon si Sonja at sinabing mali siya dahil ibinigay ng asawa niya ang lahat. Tinanong ni Ko Han-soo kung gaano katagal niya babayaran ang asawa at hanggang kailan siya mag-isa. Ipinunto niya na karapat-dapat din siyang maging masaya at hindi niya kailangang isuko ang lahat. Lahat daw ng ginagawa niya ay para kay Sonja at kay No. Alam din niyang nararamdaman ito ni Sonja sa puso niya. Ngunit sagot ni Sonja, huli na ngayon ang puso niya. Umalis siya nang hindi lumilingon. Ang sandaling iyon ay tulad ng 14 na taon na ang nakalipas, nang unang tinanggihan ni Sonja si Ko Han-soo. Doon na unawaan ni Ko Han-soo na wala siyang magagawa upang mabawi ang puso ni Sonja. Tumakbo pa uwi si Sonja at nadatnan ang kanyang inang gising pa. Alam na ng kanyang ina na si Ko Han-soo ang tunay na ama ni No. Binalaan siya nito na huwag hayaang malaman iyon ng bata. Pinakalma siya ni Sonja at sinabing huwag mag-alala dahil alam pa rin niya kung sino siya noon. Samantala, galit na nagmaneho pa uwi si Ko Han-soo. Sa daan, nabangga niya ang kotse ng foreman. Bumaba siya at binugbog ang foreman para mailabas ang galit. Ngunit nakita ni No ang marahas niyang pag-ugali. Nawasak ang imahe ni No kay Ko Han-soo bilang mabait at perpekto. Hindi niya matanggap ang biglaang pagbabagong iyon. May kaibigan pang nakakita kay Noah at tinawag siya. Ito ang nagpabalik loob kay Ko Han-soo mula sa galit. Bigla niyang naisip na nakita siya ng anak niya sa ganoong anyo, kaya nataranta siya at hindi alam ang gagawin. Sa gabing tila tahimik, tuluyan nang nagbago ang puso ng lahat. Hindi nagtagal, dumating ang taglagas. Abala ang lahat sa bukid para sa pag-aani. Ang init ng kanilang puso mula sa tag-init ay tila sasabog na. Pagkatapos ng anihan, puno ang kanilang kamalig at may libreng oras na sila para sa buong taglamig. Ngunit ng gabing iyon, nasunog ang kamalig ng pamilya ni Sonja. Wala silang nagawa kundi panoorin ang apoy hanggang madaling araw. Nauwi sa abo ang buong taon nilang paghihirap. Tinitigan ni Kyung-hee ang sirang kamalig ng may halong damdamin habang nag-aalala si Mr. Kim na sumusunod sa kanya. Naglakad sila sa gubat bago tumigil. Hindi maintindihan ni Kyung-hee kung bakit ito nangyari sa kanila. Nagsikap na sila at nanalangin, ngunit nangyari pa rin ito. Nagtanong siya kung paano ito nangyari, ngunit wala ring maisagot si Mr. Kim. Nang tanungin niya kung bakit ito naroon at kung sinabi ba niya na sundan siya, sagot ni Mr. Kim na alam niya kung bakit. Hindi naniniwala si Mr. Kim sa Diyos o sa kabilang buhay. Ayon sa kanya, minsan lang mabuhay, at kahit hindi nila mababago ang sitwasyon, kaya pa rin nilang kontrolin ang kanilang puso. Pwede silang mamuhay ayon sa gusto nila. Naitanong niya kung sakaling dumating ang mga Amerikano ngayon at bumomba, masasabi ba nilang masaya ang buhay nila. Dito binitawan na ni Kyung-hee ang kanyang pinipigil na damdamin at marahang hinalikan si Mr. Kim. Di nagtagal, ibinagsak ng Estados Unidos ang atomic bomb sa Nagasaki. Himala namang nakaligtas si Joseph, nakatatandang kapatid ni Sonja, sa pag-atake. Nagpadala ng mga tauhan si Ko Han-soo upang sunduin siya pabalik. Malubha ang paso sa mukha ni Joseph at hindi niya maigalaw ang katawan. Nanatili si Ko Han-soo sa bahay hanggang magising si Joseph. Pinagmasdan ni Joseph ang mamahaling damit ni Ko Han-soo at inakala niyang ito ang kaibigang binanggit ni Kyung-hee sa mga liham. Ipinaalam sa kanya ni Ko Han-soo na sumuko na ang Japan at tapos na ang digmaan. Sinabi niyang isasama niya ang pamilya nila kapag kumalma na ang Osaka, ngunit pansamantala, mananatili si Joseph sa bukid niya para gumaling. Matagal siyang tinitigan ni Joseph hanggang napagpasyahan niyang siya ang tunay na ama ni No.
Bakit pa nga ba tutulungan sila ng isang lalaking tulad ni Ko Han-soo? Nanatiling tahimik si Ko Han-soo at iyon ang nagpapatunay. Galit na sinabi ni Joseph na wala itong karapatang lumapit kay Noah. Ngunit mariin namang sagot ni Ko Han-soo na lahat ng karapatan ay nasa kanya dahil anak niya ito. Pinanindigan ni Joseph na pinalaki si Noah ng kanyang kapatid, ngunit iginiit ni Ko Han-soo na wala namang iniwan ang asawa ni Sonja sa kanya. Nang marinig ito, labis na napahiya si Joseph. Binalaan niya si Ko Han-soo na huwag man lang isipin na makita si Noah. Handa siyang ipaglaban ang dangal ng pamilya kahit ikamatay pa niya. Hindi na nakipagtalo si Ko Han-soo, bagkus kumuha siya ng salamin at pinilit si Joseph na makita ang tunay niyang kalagayan. Ipinaalala niya na iniligtas niya si Joseph, hindi dahil mabait siya kundi dahil kay Sonja at Noah dahil para sa kanila, pamilya siya. Dagdag pa niya, habang maaga, dapat tanggapin ni Joseph iyon upang gumaan ang kanyang buhay. Bago umalis, sinabi niya kay Kyung-hee na alagaan si Joseph. Nakita siya ni Noah ngunit tahimik lang na umalis. Alam ni Ko Han-soo na galit pa rin si Noah sa nangyari noong gabing iyon. Ang kanyang karahasan ay naiukit na sa isipan ng bata. Maya-maya, nag-impake si Sonja, kasama ang kanyang pamilya at si Mr. Kim, para bumalik sa Osaka. Habang nagpapagaling, nagbago ang ugali ni Joseph nang manginig ang kamay ni Kyung-hee habang inaalis ang kanyang benda. Galit siyang sumigaw at pinaalis ito bago tinawag si Sonja. Nang tanungin siya ni Sonja kung ayos lang siya, sagot niya na ayos lang. Pagkatapos mag-impake, umalis ang pamilya ni Sonja mula sa probinsya at bumalik sa Osaka. Wasak ang lugar dahil sa pambobomba. Ang unang gawain ni Kyung-hee ay hanapin ang mga painting na inilibing nila. Mabilis namang tumulong si Mr. Kim sa paghuhukay. Umiiyak sa tuwa si Kyung-hee nang hawak na muli ang mga painting habang pinapanood sila ni Joseph mula sa kotse na may halong damdamin. Mabilis lumipas ang 5 taon. Nagtayo sina Sonja at ang kanyang ina ng tindahan sa palengke. Nagbebenta sila ng noodles para mabuhay ang pamilya. Nagtatrabaho naman si No sa telegraph habang nag-aaral sa kolehiyo. Si Mozasu, ang bunso, ay may mas madaling buhay. Pwede siyang matulog ng tanghali at makipagtalo sa matatanda. Ang pangunahing trabaho ni Kyung-hee ay alagaan ang pamilya, habang si Joseph ay hindi na muling nagtrabaho. Dahil sa sugat sa mukha, madalas ay nag-isa siya sa itaas, malungkot. Araw-araw, pinapadalhan siya ni Kyung-hee ng pagkain, maingat na nakikinig sa anumang ingay mula sa kanya. Madalas ay ibinabalik niya ang pagkain nang hindi man lang hinahawakan. Napabuntong hininga si Kyung-hee, iniisip kung gaano pa ito katagal. Samantala, nakikita ni Mr. Kim ang hirap ni Kyung-hee. Kapitbahay siya at binabantayan ang pamilya. Gusto niyang tumulong ngunit hindi pwede. Nababahala siya kaya humingi ng pahintulot. Sinabi ni Han-soo na hintayin muna ang kolehiyo ni No. Nang tanungin ni Kim kung paano kung bumagsak ito, mariin siyang sinagot ni Han-soo na hindi. Naisip ni Kim kung tutulong ba siya, ngunit sagot ni Han-soo ay hindi siya makikialam. Gusto niyang makita ang tunay na galing ni No. Ngunit pumayag siyang palayain si Kim kapag nakapasok si No sa kolehiyo. Bago umalis, sinabi ni Kim na magbubukas ng tindahan si Sonja at maaari siyang tulungan ni Han-soo. Pinag-isipan ito ni Han-soo ng mabuti. Alam niyang mahirap para kay Sonja na tanggapin ang tulong, ngunit itinayo na ni Noah at Sonja ang kanilang pwesto. Maaga pa lang, may mabait na customer na lumapit, si Mr. Goto. Narinig niya ang plano ni Sonja para sa noodle shop at tinulungan siyang humanap ng pwesto malapit sa tren. Naisip ni Sonja na siguradong mahal ang renta doon, ngunit pinakalma siya ni Mr. Goto. May utang na loob daw sa kanya ang may-ari ng tindahan at nangako siyang kakausapin ito para kay Sonja. Lubos ang pasasalamat niya. Sinabi ni Mr. Goto na si Sonja ang pinakamagaling sa palengke. Bukod pa sa pagbubukas ng kainan, may anak pa siyang nag-aaral sa kolehiyo. Agad na nagpaliwanag si Noah na hindi pa siya pumapasa. Ngunit sinabi ni Mr. Goto na siyempre papasa siya. Tingnan na lamang daw niya ang kanyang lola, at kung hindi siya makakapasok, siguradong masasaktan ito. Naniniwala ang lahat na tiyak na makakapasok si Noah sa kolehiyo. Nadama ni Noah na nadudurog siya sa bigat ng inaasahan, pero bilang panganay, alam niyang responsibilidad niya ito. Nagtatrabaho siya sa opisina ng telegraph sa araw, at sa gabi, umuwi siya upang mag-aral para sa eksamen. Halos wala na siyang oras para magpahinga. Tanging sa tindahan ng tofu lang siya nakakahinga, kung saan nakikipag-usap siya sa anak ng may-ari habang papasok. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magkagustuhan ang dalawang teenager. Isang gabi, nakatulog si Noah habang nag-aaral. Lumapit si Sonja at marahang sinabihan siyang magpahinga. Sagot ni Noah na kailangan niyang mag-aral. Nang makita ang kalagayan ni Noah, napaluha si Sonja at humingi siya ng tawad sa anak. Tinanong ni Noah kung bakit siya humihingi ng tawad at sinabi ni Sonja na masyadong mabigat ang pasan nito, maghapon siyang nagtatrabaho sa telegraph at nag-aaral buong gabi. Idinugtong ni Sonja na sana mapagaan niya ang buhay ni Noah. Inaliw siya ni Noah at sinabihan na huwag mag-alala. Binanggit ni Noah ang pera ni Ginoong Ko Han-soo pero tumanggi siya. Ayaw niyang tumanggap ng awa at ipinaliwanag na alam niyang naiintindihan siya ng kanyang ina. Napaluha si Sonja at ipinagmamalaki niyang may anak siyang katulad ni Noah. Isang araw bago ang exam, bumili si Noah ng tofu.
Binigyan siya ng dalaga ng dagdag na tofu, umaasang makakatulong iyon upang magbigay ng lakas kay Noah. Lumabas si Noah dala ang mangkok pero agad din siyang bumalik. Nag-alala siya sapagkat baka hindi siya pumasa. Isa lamang sa 7 tao ang natatanggap kaya napakababa ng tsansa. Unang beses niyang ipinahayag ang kanyang pangamba, takot siyang biguin ang mga naniniwala sa kanya. Sagot ng dalaga na imposibleng bumagsak si Noah at hindi niya pinaniniwala ang mabibigo ito. Sa kanyang tiwala, nakahina ng maluwag si Noah. Kinabukasan, nagkaroon na ng entrance exam. Personal na hinatid ni Sonja si Noah sa exam hall. Karamihan sa mga estudyante roon ay Hapon. Nakita pa ni Noah ang kaklase niyang nagnakaw ng itlog dati, ngunit malamig niya itong tinalikuran. Nagsimula na ang eksamen. Pauwi, narinig ni Sonja ang balita sa radyo tungkol sa digmaang Koreano. Nahati na ang Korea sa North at South, nagbabangayan sa ika-38 na paralelo. Ang kanilang bayan ay nagkakawatak-watak. Naisip niya, ano na ang mangyayari sa mga Koreanong nakatira sa Japan? Pagkatapos ng eksamen ni Noah, araw-araw silang sabik na naghihintay ng resulta. Lagi silang naghuhula tuwing may libreng oras, ngunit nababalisa rin si Sonja. Lalo siyang naiinis sa walang tigil na usapan ng kanyang ina at hipag. Samantala, si Mr. Kim ay patuloy na gumagawa ng maruruming gawain para kay Ko Han-soo. Binuhos niya ang galit sa isang Hapon na nagnakaw. Pagbalik niya upang mag-ulat, labis siyang pagod at sawang-sawa na sa ganitong buhay. Napansin ni Ko Han-soo ang kanyang saloobin at sinabi niyang hindi niya pipilitin si Mr. Kim. Lagi itong gumagawa ng maruming trabaho pero may plano siya para sa black market at iniisip na rin ang kinabukasan ni Mr. Kim. Sinabi ni Ko Han-soo na hindi ito laging magiging alalay niya at sumagot si Mr. Kim na naintindihan niya. Inayos ni Ko Han-soo ang isang babaeng nagngangalang Yuki para kay Mr. Kim. Sinabi niyang hindi ito banal, kaya dapat alagaan si Yuki ng mabuti upang makatulong itong makalimot sa problema. Nang maglaon, umalis sina Mr. Kim at Yuki, at sa wakas ay nakauwi si Mr. Kim. Tahimik siyang naglalabas sa labas, ngunit hindi mapakali. Sa kusina, iniwanan siya ni Kyung-hee ng hapunan, na lalo pang nagpabigat ng kanyang pakiramdam. Hindi niya makalimot kay Kyung-hee, ngunit hindi rin siya makalapit. Kinabukasan, nakita niyang naglalaba ulit si Kyung-hee. Upang umiwas, sinabi ni Mr. Kim na huwag nang labhan ang mga yon. Napansin ni Kyung-hee ang sugat sa kanyang kamay at hinawakan ito. Pinayuhan niya si Mr. Kim na huwag magpilit hanggang gumaling at iginiit niyang siya muna ang maglalaba. Hindi natanggihan ni Mr. Kim ang kabaitan ni Kyung-hee at hinayaan na nitong siya ang maglaba. Pinagmamasdan ni Yosef ang kanilang malapit na sandali at may napansin siyang kakaiba sa pagitan ni Kyung-hee at Mr. Kim. Galit na galit siya, naghihintay lamang ng pagkakataong sumabog. Kinabukasan, inilabas na ang resulta ng pagsusulit. Maaga si Noah sa paaralan at nakita niya ang kanyang numero sa listahan ng Waseda University. Mas masaya pa si Mozasu kaysa kay Noah sa balita at agad siyang tumakbo sa palengke upang ibalita kina Sonja at Lola. Tuwang-tuwa si Sonja. Sa wakas, nagbunga ang pagsisikap ni Noah. Nang gabing iyon, ipinagdiwang ng pamilya ang kanyang tagumpay. Masayang ipinakita ni Noah ang gabay sa paaralan, ngunit habang binabasa, nawala ang kanyang ngiti. Tinanong siya ni Sonja kung ano ang problema at ipinakita ni Noah ang listahan ng bayarin. Mahaba ito at umabot sa humigit kumulang 2,400 yen ang kabuuan, hindi pa kasama ang matrikula at pabahay. Lumubog ang puso ni Sonja sapagkat hindi nila kayang bayaran ang halagang iyon. Mungkahin ng lola na humingi sila ng tulong kay Ko Han-soo, ngunit tumanggi si Noah. Ayaw niyang magkautang ng loob dito. Sinabi ni Noah na siya mismo ang magtatrabaho para kumita, ngunit agad siyang pinigilan ni Sonja at sinabihang mag-focus sa pag-aaral. Nangako siya na hahanap sila ng paraan para sa problema sa pera at hindi sila hihingi ng tulong kay Ko Han-soo. Tumigil si Noah sa pagtatalo at muling kumain ang lahat, ngunit nawala na ang masayang mood. Lahat ay malalim ang iniisip at mabigat ang pakiramdam. Gabi na nang nagluluto ng candy si Sonja sa kusina. Balak niyang magtayo ng pangalawang tindahan ng candy upang kumita ng malaki para sa pag-aaral ni Noah. Alam niyang kailangang ipagpaliban muna ang pangarap niyang tindahan ng noodles. Naiintindihan siya ng kanyang ina at agad siyang tinulungan sa paggawa ng candy. Tahimik na nakikinig si Noah mula sa kanyang kwarto. Kinabukasan, sinabi ni Noah na ayaw na niyang magkolehiyo. Pinilit siya ni Sonja at ipinaalala na huwag niyang alalahanin ang pera. Hindi makatiis si Noah na makita si Sonja na isinusuko ang pangarap nitong tindahan ng noodles para lamang sa kanya. Hindi rin niya kayang hayaan na pasanin ng ina ang lahat ng bigat ng pamilya. Hinawakan ni Sonja ang kamay ng anak at taimtim na sinabi na responsibilidad din niya ang mag-aral sa kolehiyo. Kumpara sa kanyang edukasyon, walang halaga ang pangarap niyang tindahan. Karapat-dapat si Noah sa mas magandang buhay. Ngunit sagot ni Noah, ito ang kanyang tahanan at gusto niyang manatili rito. Gaano man siya pilitin ni Sonja, nanatili si Noah sa kanyang desisyon. Upang matulungan ng anak, pumunta si Sonja kay Ko Han-soo upang humingi ng payo. Seryoso at medyo galit si Ko Han-soo. Alam niyang walang edukasyon, puno ng hirap ang buhay.
Para sa kanya, may ganitong ideya si Noah dahil masyado itong protektado at hindi nakita ang tunay na kalupitan ng buhay. Kaya, kailangang ipaunawa ni Sonja kay Noah ang katotohanan ito. Sinabi pa ni Ko Han-soo na kung hindi makumbinsi ni Sonja si Noah, siya mismo ang susubok. Nagbigay ito ng ideya kay Sonja, ngunit naniniwala siyang hindi bulag si Noah sa katotohanan. Trabaho niya bilang ina na tulungan itong buksan ang puso. Pumunta si Sonja sa telegraph office at hinintay si Noah. Dinala niya ito sa tindahan ng tofu ng babaeng gusto nito. Tuwang-tuwa ang dalaga nang makita sila at agad silang inanyayahan. Habang naghahanda ng tofu sa kusina, tinanong ni Noah ang kanyang ina kung bakit siya dinala roon. Sagot ni Sonja, gusto niyang makita ang bagay na pumipigil sa anak. Depensa ni Noah, hindi iyon ang iniisip ng ina. Tinitigan ni Sonja ang dalaga at naalala ang sarili niya noon sa Osaka. Alam niyang hindi roon nararapat ang kanyang puso at ayaw niyang mangyari rin ito kay Noah. Ipinaliwanag niya sa anak na kung mananatili siya, susunugin lamang siya ng mga alaala. Hindi niya pwedeng hayaang mangyari iyon dahil nangako siya sa tatay ni Noah na anuman ang mangyari, dapat silang lumaki ng malakas. Habang nakikinig, namumula ang mga mata ni Noah. Ngayon, naiintindihan na niya ang malalim na pagmamalasakit ni Sonja. Paglabas ng tofu, taos-pusong pinuri ito ni Sonja. Mahiyain namang sinabi ng dalaga na sana maalala ni Noah ang tindahan nila sa Tokyo. Sagot ni Noah, wala na siyang maisip na mas masarap pa kaysa rito, at pag alis niya, mamimiss niya ang lasa nito. Napanatag si Sonja sa sagot ng anak. Nagtipon ang mga kapitbahay upang ipagdiwang ang tagumpay ni Noah. Dumating si Ko Han-soo sakay ng kotse at ipinagmalaki ang tagumpay ng anak. Ibinigay niya kay Noah ang isang maliit na eleganteng pakete, isang relo. Ito ang simbolo ng pag-ibig ni Ko Han-soo at Sonja. Isinangla ito ni Sonja nang una silang dumating sa Osaka, at kalaunan ay nabawi ni Ko Han-soo. Ngayon, ibinigay niya ito kay Noah. Napatingin si Sonja mula sa malayo, nagulat at hindi alam na matagal nang nabawi ni Ko Han-soo ang relo. Napansin niya ring lihim siyang binabantayan nito at muli siyang naantig. Malapit na ang pasukan ni Noah. Inihahanda ni Sonja, Kyung-hee, at ng kanyang ina ang mga gamit ni Noah. Samantala, isinama siya ni Mozasu upang maglaro. Nanalo si Mozasu ng maraming bola sa pachinko at akala niya ay natuklasan na niya ang sikreto ng laro. Para kay Noah, swerte lamang iyon. Sinabihan niya si Mozasu na huwag umasa sa shortcut, ngunit walang pakialam si Mozasu at ipinagpalit ang mga bola sa mga premyo. Napansin ni Noah na madaling nakikipag-usap si Mozasu sa may-ari at naramdaman niyang may ginhawang dala ang kapatid. Sinabi ni Noah na bahala na si Mozasu sa natitira at alagaan niya ang pamilya. Ngunit sumagot si Mozasu na huwag magsalita ng ganoon dahil para bang mawawala siya. Ngumiti lamang si Noah at tiniyak na hindi siya mawawala. Iniisip ni Mozasu na bagay siya sa lungsod. Tinanong ni Noah si Mozasu kung ano ang plano niya sa hinaharap. Sinabi ni Mozasu na seryoso siyang pupunta sa Amerika, kung saan may malalaking kotse, bahay, at walang katapusang matatamis. Higit sa lahat, alam niyang hindi siya titingnan ng mga tao roon ng kakaiba. Nananabik siya sa kalayaan ng Amerika. Ngayong gabi ang huling hapunan ni Noah kasama ang pamilya. Bago kumain, pinangunahan ni Sonja ang dasal para kay Noah. Habang magsisimula na ang lahat, bumaba si Yosef. Ilang taon na siyang hindi nakikisalo sa hapunan. Agad niyang sinisi si Kyung-hee dahil hindi siya inimbita. Si Kyung-hee, bukod sa pagtitiis sa pabayan niyang asawa, ay nanatiling tahimik upang protektahan ang marupok nitong ego. Lahat ay nag-iingat, ngunit lalo pang inasar ni Yosef si Kyung-hee. Tinukso niya ang luto nito, at nang alukin siya ni Kyung-hee na magluto ng iba, sinagot lamang niya na pareho rin yon. Alam ng lahat na sadyang nanggugulo si Yosef, ngunit walang nagsasalita. Sa huli, hindi na nakatiis ang bunsong si Mozasu. Tinuligsan niya si Yosef at tinanong kung hanggang kailan siya magpapatuloy sa ganoong asal. Galit na sumagot si Yosef, ngunit ipinaalala ni Mozasu na masipag si Kyung-hee. Pinutol ni Kyung-hee ang usapan at sinabihan si Mozasu na tama na. Hindi sumuko si Mozasu at ipinahayag na wala namang kasalanan si Kyung-hee at wala ring may kasalanan sa pamilya, kundi si Yosef mismo na ayaw harapin ang katotohanan at laging sumusuko. Sinang-ayunan ni Noah ang kapatid. Pagbalik ni Noah sa kanyang kwarto, kinuha niya ang isang scarf. Agad na intindihan ni Mozasu ang plano ng kanyang kapatid. Sinubukan nilang isuot ang scarf sa ulo ni Yosef upang hikayatin itong lumabas, ngunit galit itong itinapon. Hindi niya kayang lumabas sa ganoong anyo. Pinakiusapan ni Kyung-hee sina Noah at Mozasu na tigilan ang pamimilit. 5 taon nang hindi lumalabas ng bahay si Yosef. Muling nagtanong si Mozasu hanggang kailan pa sila magtitiis, ngunit pinutol siya ni Kyung-hee at sinabing tama na. Sa narinig, napaisip si Yosef bilang ama na hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Sa wakas, pumayag siyang subukang lumabas. Tinulungan siya ng mga kapatid na makarating sa eskinita at kinailangan niya ng buong tapang para dito. Patuloy na hinihikayat siya ni Mozasu hanggang madala nila siya sa palaruan upang manood ng baseball. Una, natatakot pa siyang tumingin, ngunit nang makita ang batang pinakamaliit na tumakbo ng buong lakas, na-inspire siya at napasigaw ng papuri. Nang manalo ang bata, nalampasan din ni Yosef ang kanyang takot.
Samantala, biglang dumating si Ko Hansu kay Sonja sa bahay. Tinanong siya ni Sonja kung bakit ibinigay niya ang relo kay Noah. Ipinaliwanag ni Ko Hansu na minsang iniligtas nito si Sonja at siya rin mismo, kaya ngayon ay kay Noah na ito. Matapos pag-usapan ng anak, malungkot na ikinuwento ni Ko Hansu kung paano ginagamit ng biyenan ang anak upang ipakasal sa isang Hapons na humahamak sa kanya. Hiningi pa ng Hapons na huwag makadalo si Ko Hansu sa kasal. Bilang ama, hindi niya matanggap ang nakakahiyang kondisyon, ngunit pumayag ang biyenan dahil may kasunduan ito sa Hapons. Kapalit na hindi pagdalo sa kasal, ibinigay sa kanya ang bagong linya ng subway. Hindi lang iyon, pinilit pa siyang ibigay ang kanyang negosyo sa itim na merkado kay Mamoru Yoshi upang makapagtuon siya ng pansin sa subway. Sa kabila ng kanyang kakayahan, naramdaman ni Hansu na wala siyang magawa. Sa panggigipit ng biyenan at ng Hapons, nawala sa kanya ang negosyong pinagkadalubhasaan niya at napilitan siyang ipakasal ang anak para sa politika. Inamin ni Hansu na unti-unting nabubulok ang kanyang puso at lalong lumalala habang nananatili siya sa mga anino. Tinatanong niya kung ano ang dapat niyang gawin. Ang sagot ni Sonja ay putulin ang bahaging nabubulok. Biglang naunawaan ni Hansu ang sinabi niya at natagpuan ang kasagutan sa kanyang alinlangan. Kinabukasan, unang araw ni Noah sa paaralan. Nagpa siyang ihatid mismo ni Sonja si Noah sa Tokyo. Mahigpit na niyakap ni Mosesu ang kapatid, ayaw bumitaw. Nakiusap siyang huwag itong umalis at sinabing hindi siya mabubuhay nang wala ito. Pinayuhan naman siya ni Noah na tuparin ang pangarap niyang pumunta sa Amerika at palaging tumingin sa hinaharap. Ang kanilang mga salita ay nagmistulang huling pamamaalam. Pagdating nina Sonja at Noah sa Waseda University, nakita nila ang marangyang kapaligiran. Nakaramdam si Sonja ng hindi pagkakabagay. Sa pagpaparehistro, nagulat ang guro nang marinig ang pangalan ni Noah at ipinakuha ang isang espesyal na padalang dumating noong umaga. Naguluhan sila nang makita ang marangyang bagahe na nakapangalan kay Noah. Alam ni Sonja na si Ko Hansu ang nagpadala nito. Matapos maiayos ang lahat, naghanda si Sonja na umalis mag-isa. Niyakap niya ng mahigpit si Noah at umaasang lalago ito at minsang bisitahin siya. Nagsimula na ang buhay kampus ni Noah. Isang araw, nakatagpo siya ng isang Koreanang babae na nagsasalita laban sa mga mananakop at labis siyang naantig. Malayo man sa tahanan, nakikipaglaban pa rin ang mga kababayan nila para sa bansa. Hindi rin niya malilimutan si Mr. Kim na nagpa siya ring umuwi at sumali sa hukbo ng Hilagang Korea. Para kay Ko Hansu, walang saysay ang sakripisyo, ngunit desidido si Mr. Kim. Nang makita ang kanyang paninindigan, tumigil si Hansu sa pagkumbinsi, ngunit humiling ng isang huling pabor, hindi na tulad ng maruruming gawain na ipinagawa niya noon, kundi upang tulungan siyang magkaroon ng kaibigan. Umuwi si Mr. Kim upang mag-impek at nagpaalam kay Yosef. Sinabi niyang babalik siya upang ipaglaban ang bansa. Pinasalamatan niya si Yosef, ngunit itinuro nito na si Kyung-hee ang dapat pasalamatan. Bagamat pinayagan ni Yosef, sinabi niyang wala naman talaga siyang pagpipilian. Inamin din niya na alam niyang may damdamin sina Kyung-hee at Mr. Kim para sa isa't isa, at ang pagtingin ni Kyung-hee kay Mr. Kim ay hindi niya kailanman nakita sa kanyang asawa. Ninais ni Yosef na manatili si Kim upang hindi masira si Kyung-hee, ngunit tumanggi si Kim at pinanindigan na malakas ito. Sagot ni Yosef, hindi niya kailangan ng ganoong lakas, ni ng isang martir, at ayaw din niyang maging kulungan ng asawa. Para sa kanya, si Kyung-hee ay karapat-dapat sa higit pa kaysa sa kaya niyang ibigay. Noon pa man, mas karapat-dapat na ito. Handa na siyang huwag maging hadlang at ipaalam na malaya si Kyung-hee. Ngunit hindi kayang samantalahin ni Kim ang sitwasyon. Nanatiling tahimik si Yosef at umakyat na lamang sa atik. Naintindihan ni Kim ang ibig sabihin nito at masayang hinanap si Kyung-hee upang sabihin ang lahat. Malaya na siya ngayon at umaasa si Kim na pipiliin siyang makasama. Ngunit nagtanong si Kyung-hee kung sila ba ang nagdesisyon para sa kanya. Itinanggi ni Kim at inamin ang kanyang damdamin. Hindi kailanman nagbago ang kanyang puso mula pa noong gabi sa bukid. Hindi na nag-alinlangan si Kyung-hee sa damdamin ni Kim, ngunit hindi rin niya kayang labagin ang inaasahan ng lipunan. Hindi pa rin siya sinukuan ni Kim at ipinahayag ang pagmamahal, gayon din ang tiyak niyang nararamdaman ni Kyung-hee para sa kanya. Sa huli, ipinangako ni Kyung-hee na mabuhay ng maayos dahil mahirap ang mundo nang wala siya. Umaasa siyang balang araw ay babalik si Kim kasama ang kanyang pamilya. Mariing tinutulan ito ni Kim, ngunit pinigil ni Kyung-hee ang kanyang luha at umalis. Dito natapos ang kanilang relasyon. Samantala, sinimulan ni Ko Hansu ang sariling laban. Kaibigan ni Mr. Kim si Mamoru Yoshi, na patuloy na nagnanakaw sa kanyang negosyo sa itim na merkado. Ngayon, nakipagkasundo si Ko Hansu kay Mamoru Yoshi upang alisin ang biyenan niya. Pinatay ni Yoshi ang biyenan ni Hansu para sa kanya. Samantala, ang panganay na si Noah ay nakapag-aral na sa Waseda University sa Tokyo ng 1 taon. Hindi lang siya nagkaroon ng mabubuting kaibigan, kundi nagsimula na rin siyang makipag-date sa pinakasikat na babae sa paaralan. Mukhang maliwanag ang kanyang kinabukasan. Ngunit iba ang nakababatang anak na si Mosasu. Mahilig maglaro si Mosasu at araw-araw siyang lumiliban sa paaralan upang maglaro ng pachinko sa arcade. Pinag-aaralan niya ang mga laro, ngunit nahuli siyang nanloloko ni Mr. Goto.
Sa halip na pagalitan, dinala ni Mr. Goto si Musasu kay Sonja at iminungkahi na magtrabaho ito sa kanyang arcade. Nakikita niyang mas nababagay si Musasu roon kaysa sa paaralan. Nag-atubili si Sonja sa simula, ngunit sa huli ay sumang-ayon dahil nakita rin niyang tama si Mr. Goto. Masayang umiti si Musasu, malinaw na gustong-gusto niya ang arcade. Ikinuwento ni Sonja kay Kyung-hee ang tungkol dito, ngunit hindi iyon maintindihan ni Kyung-hee. Para sa kanya, may ibang pagpipilian si Musasu at hindi kailangang gawin ang nakakahiyang trabaho. Nagalit si Sonja at iginiit na dapat ay pinabayaan na nila si Musasu noon pa, gaya ng ginawa nila kay Noah. Inasahan niyang kakampi si Kyung-hee, ngunit nagulat siya na ito man ay makaluma pa rin ang pananaw. Narinig ni Yosef ang pagtatalo ngunit hindi nakialam. Tahimik siyang umakyat upang kunin ang mga sulat. Isa sa mga yon ay mula kay Mr. Kim sa Hilagang Korea. Hindi niya ito binuksan, sa halip ay inilabas niya ang isang kahon na puno pa ng ibang sulat ni Mr. Kim. Alam niya na ang mga sulat na yon ang paraan ni Mr. Kim upang ipaalam kay Kyung-hee na ligtas siya. May halong emosyon si Yosef. Sa huli, ibinigay niya lahat ng liham kay Kyung-hee at umalis ng bahay upang bigyan ito ng espasyo. Matapos patayin ang biyanan, nakuha ni Ko Han-soo ang kontrol. Kinansela niya ang kasalan ng anak at nakipagnegosyo kay Mr. Kurogen na muntik nang maging manugang niya. Malaki ang pag-asa ni Ko Han-soo para kay Noah. Linggo-linggo, pinapapunta niya si Noah sa takdang oras. Gusto ni Akiko, nobya ni Noah, na makilala ang taga-suporta, ngunit ayaw ni Noah. Hindi rin niya gustong tawagin na taga-suporta si Ko Han-soo. Nang bumisita si Noah kay Ko Han-soo, nakasalubong niya si Mr. Kurogen at narinig niyang tinawag si Noah na kagalang-galang na bisita. Nagtaka si Mr. Kurogen kung sino talaga si Noah. Ipinagmalaki ni Ko Han-soo na isa siya sa pinakamahusay na kabataan ngayon, ngunit sayang lamang at sobrang mapagpakumbaba. Nagtanong si Mr. Kurogen kay Noah tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Bago pa siya makasagot, sinabi ni Ko Han-soo na papasok siya sa politika. Napatitig si Noah kay Ko Han-soo sa gulat dahil malinaw sa mga salita nito na binalak na niya ang kinabukasan ni Noah. Ayaw na ayaw ni Noah ang pakiramdam na kontrolado siya. Bago umalis, lantarang sinuhulan ni Ko Han-soo si Mr. Kurogen sa harap mismo ni Noah dahilan upang lalo pa siyang masuklam dito. Naramdaman niya ang matinding paglaban kay Ko Han-soo. Ngunit gaano man niya ito kinasusuklaman, kailangan pa rin niyang makisalo sa kanya. Matapang niyang sinabi na ayaw niyang pumasok sa politika at mas nais niyang maging isang simpleng guro. Tinawanan siya ng may pangungutya ni Ko Han-soo na walang pakialam sa kanyang mga pangarap. Inihanda na ni Ko Han-soo ang daan ng kapangyarihan at yaman para kay Noah. Para sa kanya, maraming oportunidad ang naghihintay, ngunit sagot ni Noah na nakikita niya ang lahat ng iyon at sarili niyang landas ang pipiliin niya. Pagkatapos ng kanilang usapan, may kumatok sa pinto. Dumating si Akiko nang hindi inaasahan at nagpakilala kay Ko Han-soo. Agad niyang nahulaan na anak ito ng isang opisyal ng Ministry of Foreign Affairs. Pinag-usapan ni Ko Han-soo at Akiko ang kinabukasan ni Noah sa harap mismo niya na parabang napagpasyahan na nila ang magiging buhay niya. Dahil dito, lubos na nawala ng pag-asa si Noah. Kalaunan, sinabi niya kay Akiko na nais niyang makipaghiwalay dahil ayaw niyang kontrolin ng ibang tao ang kanyang buhay. Ngunit para kay Akiko, hindi lang takot si Noah na makontrol, natatakot din siyang mabunyag ang isang nakakagulat na katotohanan. Alam na ni Noah ang katotohanan ito, ngunit ayaw niyang aminin. Lumapit si Akiko at inilantad ang lihim na si Ko Han-soo ang kanyang ama. Nabigla si Noah sa sarili niyang reaksyon, sumigaw siya at tumakbo sa malakas na ulan patungo sa bahay ni Ko Han-soo. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa kanya. Hinarap niya si Ko Han-soo at sinabi na kinumpirma ni Akiko ang kanilang relasyon. Inamin ni Ko Han-soo na totoo ito at ikinuwento ang pagkikita nila ni Sonja sa North Korea. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng matinding pagkawasak kay Noah. Mas gugustuhin pa niyang maging anak na pinilit kay Sonja kaysa tanggapin na ang kanyang tunay na ama ay sakim at makasarili. Ipinaalala ni Ko Han-soo na ang kanyang dugo ang dumadaloy sa ugat ni Noah, hindi nang walang kwentang lalaking itinuring nitong ama. Naalala ni Noah ang gabing nakita niya si Ko Han-soo sa bukid at sinabi ni Ko Han-soo ang salitang sumulong. Laging sumulong. Tiniyak ni Ko Han-soo na anak niya si Noah at iyon ay isang katotohanang hindi mababago. Naniniwala siyang binigyan niya ito ng magandang buhay, ngunit ang hindi niya alam ay siya mismo ang sumira rito. Bumalik si Noah sa Osaka na parang isang nawawalang kaluluwa. Nakita siya ni Sonja at tinanong kung ano ang nangyari, ngunit ngumiti lamang siya at sinabing ayos lang siya. Dumalaw siya upang makita ang kanyang ina at nagpaalam na babalik na agad. Bagaman may naramdaman si Sonja na hindi tama, hindi na siya nagtanong pa. Kalaunan, napagtanto niyang dumating si Noah upang tuluyan ng magpaalam. Nagmadali siyang lumabas ng bahay upang hanapin si Noah, ngunit wala na ito. Lumipas ang mga linggo nang walang balita tungkol sa kanya. Sinisi ni Sonja ang sarili, iniisip na silang dalawa ni Ko Han-soo ang nagtulak kay Noah palayo. Naunawaan niyang umalis ang anak at natatakot siyang hindi na ito muling makita. Nalungkot din si Ko Han-soo sa pagkawala ng anak, ngunit huli na ang lahat. Mag-isa si Noah sa pagpunta sa Nagano, dala lamang ang gintong relo ni Ko Han-soo.
Isinangla niya ang relo kapalit ng pera at nag-apply sa isang pachinko parlor. Narating ni Noah ang isang panibagong yugto ng kanyang buhay. Tinanong siya ng manager kung siya ba ay Koreano, ngunit umiling siya at pinatuloy sa loob. Nang itanong ang kanyang pangalan, mariin niyang isinagot Ogawa Minato. Sa pagpapalit ng pangalan, tuluyan na niyang iniwan ang kanyang nakaraan at nagsimula ng bagong buhay sa Nagano, isang buhay na hindi na nakatali sa dating pagkakakilanlan.